Isang taon nang nakakubli sa isang barong-barong na ito. Siya si Ate Lenlen. Dito na rin ito nadumi, nakain at natutulog sa matagal na panahon. Isang taon na din daw siya na hindi naliligo dahil sa sobrang lamig na kanyang nararamdaman. Ayaw niyang matatamaan ng hangin ang kanyang katawan sa di malaman kung ano ang kanyang karamdaman. Ang tanging gusto niya ay gumaling upang matulungan daw niya ang kanyang ama na may sakit din. Dahil sa kahirapan, dito lang natutulog si tatay. Ang tanging sapin niya sa pagtulog ay sako lamang. Katabi niya rito matulog ang anak ni Ate Lenlen na hindi na niya maalagaan at magabayan dahil sa di malaman kung ano ang kanyang karamdaman. Narito po ang kwento ng buhay ng babaeng nakakubli sa madilim na barong-barong. Sarili ko. Naawa na nga ako sa sarili ko. Tinitiis ko na lang yung sarili ko kasi ganito na ako. Hindi ko na matulungan yung anak ko. Gusto ko nga matulungan kasi hindi ko na kaya yung sarili ko. Sobrang hirap na tatay. Oo. Kaya ako nga eh. Mas maganda pa dito na yun eh. Yan mga kababayan, magandang hapon at nandito tayo sa isang relocation area dito sa Bato Camarines Sur, sa Masuli. At may babae po dito na ayaw niya man lang maanuhan ng hangin ang katawan niya dahil sobra siyang nilalamig at halos butot balat na rin po nasa loob po. At dito lang po siya Ito ang kanyang ito yung kanyang tinutulugan. Kasi mas gusto niya po yung kulong siya at hindi siya mahanginan. Ayaw niya dito. Ito po yung relocation area ng mga kababayan natin na nangangailangan ng mga bahay. Yung wala talagang mga matirahan. Binigay po ito sa kanila. At ito po yung sitwasyon pa ngayon ng kanilang bahay. Halos wala rin kagamitan. At tanging tatay niya lang yung kasama niya dito. May isang anak daw po ito si ate. At maliit pa. Ito yung anak niya Tara po mga kababayan at tingnan natin dito sa loob. Ito po yung anak ni ate daw. Ilang taon ka na, boy? Ha? Ilang taon na yun, tay? Tay, magandang hapon. Ay, 6. Ano ka? Lalaki ka? Lalaki. Ay, lalaki. Oo. Anak po niya yan, tay. Yung andyan, anak niya rin yung doon, sa loob. Ba't wala kayong mga kagamitan, tatay? Nakuha sa Bagyo. Nasa Bagyo? Yung bahay na. Oo. At may rin to si tatay. May Stroke ako. Oo, na mild stroke siya. Ganyan siya maglakad. Hindi ako makalakad. Oo. Hindi ka na makalakad, tay. Oo, At dito ang dito ang tulugan mo. Dito ka lang natutulog. Ayun mga kababayan, ito lang ang tulugan nila tatay at ng kanyang apo. Dito sila natutulog dahil wala naman talaga silang kakayanan na upang magkaroon ng mga kagamitan gaya ng tulugan. Pero ano bang nangyari sa anak nyo? Nabugat mo. Ha? Nabinat. Mabinat. Nabinat po. Kailan pa po yan, tay? Nung kuwan pa. November. November Nung isang last taon. year. Last year. Asan po ang asawa niya? Pinaiwalay ko na. Naghiwalay na sila. Kasi parain mo. Oo. Ano pong pangalan nyo? Arnisio Bermido. Arnisio Bermido. Kawawa naman tong bata. May pa pala si tatay, na mild stroke siya. Tapos siya na nag-aasikaso ditong anak niya at saka apo niya. Oo, wala na po kayo asawa. Wala na, matay na. Ano pong pangalan niya tayo yung nasa loob? Lenlen. Lenlen. Lascano. Lenlen. Oo, si ate Lenlen. At po siya, ginaw na ginaw. Papakita ko po sa inyo mga kababayan. Ay mga kababayan, ipapasilip ko po sa inyo kung ano po ang kalagayan ni Ate Lenlen sa loob. At talagang nakakaawa po siya.
Ito po mga kababayan, at makikita nyo po ang lagay niya sa loob. Tanging ano lang, mga sakong trapal ang kanyang dingding dahil sa ayaw niya po dito sa loob ng bahay kasi pinapasok nga ng hangin at gusto niya dito lang siya. Ayan po siya. Matagal na siya dyan, tay. Tagal lang. Mga ilang taon na rin na nandyan siya. Wala pa naman. Wala pa. Oo, tanungin natin si Ate Lenlen kung anong nararamdaman niya. Ate Lenlen, anong nararamdaman mo? Ha? Ikwento mo sa amin kung anong nararamdaman mo. Medyo masakit yung ko, dibdib ko. Lalo ako nahihirapan sa paghinga. Dahil lamig kasi, malamig. Ano pang nararamdaman mo sa katawan? Hangin po. Hangin, malamig. Malamig na hangin. Ano yan? Tapos malamig. Hindi ka naglalabas-labas dyan. Steady. Oh my God. Dyan ka lang. Paano pag na-CR ka, nadumi? Yan lang. Tapos tinatapon ko. Dito na lang din. Tinatapon nyo na lang, tatay. Oo, nako dito. Grabe ang kalagayan mo dyan, ate. Hindi ka naliligo? Hindi po. Isang taon na po ako hindi naliligo. Lampas na po. Ba't ayaw mong maglabas-labas kasi para magamot ka? Willing ka ba na gamutin ka? Opo, gusto po akong gumaling. Para sa anak ko, matulungan ko din. Kawawa naman ang anak mo. Tibayan mo yung loob mo, magpagaling ka. Sa panalangin ko kay Lord na, hinihiling ko po kay Lord na gusto kong gumaling para sa anak ko, para matulungan ko. Opo. Matulungan ko din yung sarili ko. Naawa na nga ako sa sarili ko. At kawawa ang anak mo, ate. Opo. Naawa talaga ako. Sobra. Tinitiis ko na lang yung sarili ko kasi ganito na ako. Hindi ko na matulungan yung anak ko. Gusto ko nga matulungan kasi hindi ko na kaya yung sarili ko. Ano bang pinagmulan niya? Ano nararamdaman mo? Nabinat po ako dahil sa panganak. Ikatlo na po yung anak ko. Ikatlo, anak mo. Asan yung ibang yung anak? Doon sa papa niya, yung anak ko. Nasa asawa mo. Yung isa pinadap. Yung isa pinaampal. Kami po kasi, Hindi ka ba pinupunta ng asawa mo, ate? hiwalay na po kami, matagal na po. Matagal na kayong hiwalay. Simula nung nagkasakit ka o wala ka pang sakit na? Wala pa po akong sakit. Grabe ang kalagayan mo dyan, ate. May maayos na may daan ka dito sa kabila, dito sa bahay mo. Bakit andyan mo gusto? Maangin kasi. Takot ka sa hangin. Nilalamig ako. Nilalamig ka. Paano pag naulan, mas malamig dyan? Hindi naman. Grabe ang kalagayan mo dyan. Pinalamig na. Anong gusto mo, ate? Anong panawagan mo? May panawagan ka ba? Gusto mong anong gusto mo? Yun lang ang tanging gusto mo, gumaling ka? Tulungan ka. Oo, ka para matulungan ka namin, Napaka, yung kalagayan mo dyan. Tingnan mo, Tingnan mo yung paligid mo dyan, Napakadumi. Kasi hindi, Paano ka gagaling lalo kung nandyan ka? Andyan ka lang, nakakulong ka. hindi na po ako Ha? hindi na po ako makagalaw-galaw na maglinis. Kasi Hindi ka rin makakilos. hindi po ako makakilos kasi nangingina yung mga katawan ko. Kung mas maganda kung dito ka sa labas, dito ka nang lagyan ng ganyan, harangan, para hindi ka lamigin, okay lang sa'yo. Kesa nandyan ka, mas nakakaano ang kalagayan mo dyan. May ubo ka ba? Wala po. Baka may yung baga mo. Wala po. O sige, at gagawin ko kung ano makakaya ko, para matulungan ka namin. Maghahanap ako ng manggagamot na binat ka. Oo, para magamot ka sa binat mo, ha? Tamo po. Gagawa tayo ng paraan para matulungan ka. Wala bang natulong sa'yo? Wala po nagtutulog sa akin. Si Papa lang nagtutulog sa akin.
Oo, lalo pat si papa mo, ano rin, problema din una, may stroke. May stroke po yung papa ko. Di ka naawa kay papa mo. Nakakuha din ako. Kaya magpagaling ka. Gusto ko mabalik na ako para matulungan ko na sila. Oo, huwag ka nahihiya ha. Ayaw po kasi niya muna magpakita ng mukha at nahihiya daw po siya. Huwag ka mahihiya. Ang mahalaga, gumaling ka, ano? Oh, sige at hanap ako ng manggagamot ha. Babalikan kita ha. Oh, kakausapin ko muna ang papa mo ha. Oh, sige, mag-pray ka ha, mag-pray. Yan ang sandata natin ang panalangin ha. Oo, mag-iiwan na kay papa mo pambili-bili niyang pagkain ha, para hindi kayo magutuman, ano? Pero kakain ka lagi ha. Kaya Oo. basta mga laygay. Oo, lagi siyang kakain tayo ha. O ate ha, kasapin ko na si tatay ha. Oo, magpagaling ka, magpagaling. Ayan po siya, at nasa loob lang siya. Ayaw niyang lalabas at nahanginan siya. Gagawa kami tayo ng paraan ha. Titingnan namin kung ano yung magagawa namin. Hanap siguro kami ng manggagamot, ano? Para matulungan yung anak niyo. Oo, at kayo ay, mild stroke. Mild stroke? Oo. At kawawa naman kayo dito. Iikot mo yung camera, ipakita mo yung kalagayan ng bahay nila. At walang kagamit-gamit. Tanging sa sahig lang natutulog si tatay. Ayan po, ito po ay relocation, no? Itong bahay nila. Tay, ano mo tay? Naawa ka na sa anak mo. Naawa rin ako sa anak ko. Pati rin niya ako, mahina nang lumakan. Ito lang, steady lang. Mahirap yung buhay niyo. Gano'n kahirap yung buhay niyo tayo dito, tay? May makain lang. May makain lang kayo. Okay na. Kaya yan. Ano bang gusto niyo, tay? Ano gusto niyo na sa buhay? Wala kayong May tutulong sa amin, salamat. Yun lang. Pinapaubaya niyo lahat kay God. Pinapaubaya po lahat niya sa ating Panginoon. Ano? Kung mayroong tutulong sa kanila, salamat. Kung wala, salamat din. Talagang nakakaano yung kalagayan nila dito. Natutulog lang sila sa sako. Sako lang po yung sinasapin nila. Gaya po nung naipakita ko kanina, ano. At katabing tatay yung kanyang apo. At yung nanay po, nung bata na yun, ay yung nandito nga sa loob. Yung interview natin. At ito po ay sa loob ng bahay nila, ano. At si ate ay nasa labas. Dito po yung pinakita ko kanina. Dahil ayaw niya daw po na mahanginan siya. Dahil ang sama daw po ng pakiramdam niya. At gusto niyang gumaling para matulungan niya din yung tatay niya. Sana mga kababayan, matulungan natin po sila, ano. At sikapin po namin na makahanap ng maaari pong makagamot kay, Lenlen na tayo. Kay Ate Lenlen. Ilang taon na ba yun tayo si Ate Lenlen? 5. Ay, 25. Batang-bata pa, ano. At marami pang maaaring mangyari sa kanyang buhay, ano. Bigay tayo kay tatay ng, pang tulong. Pahingi akong, dyan. Bigyan kita tayo ng paggastos nyo, bumili ka ng bigas, ha. Salamat. Tapos, Diyos. bumili ka ng, yung ulam. Paano kayo nagluluto? Yan, sabi ko. Saan? Ay, dito. Pag umulan dito. Nag-ano lang kayo, kahoy? Kahoy yung ginagamit nyo? Tayo. 3,000 tayo, ha. Bumili ka ng bigas, ha. Tapos pagkain nyo. Ano? Oo. Sana makatulong yan sa inyo. Salamat sa Diyos. Oo. Basta, huwag tayo makakalimot sa taas, ano? At mag-ano tayo, manalangin, at mabuti ang ating Panginoon. Kami ako na Tibayan mo palalo tayo, tibayan mo palalo yung loob mo. Dahil ito, pagsubok to, ha? Oo, grabe. Pagsubok to sa'yo, tatay, bilang isang ama. Ganyan, ang daming dumadaan ng problema sa'yo. Grabe talaga. Kaya ako mas maganda pa dito na yun eh. Diyos ko. Grabe, ang dami nating mga kababayan na talagang ang hirap ng kalagayan sa buhay. Grabe. Sobrang hirap na, tatay. Oo. Minsan, hindi na kayo nakain. Ganyan. Minsan, wala talagang pagkain. Oo po. Napaiyak ako eh. Okay lang yung tatay. At maganda yun para mailabas mo yung sama ng loob mo. Yung mga nararamdaman mo.
yung iyong mas maganda yung nailalabas para lumuluwag-luwag yung dibdib. Oo. Basta ka lang, mas magpakatatag ka ngayon, At alam ko yung kalagayan nyo. Sobrang hirap ng dinadanas nyo. Wala na kayong asawa. Isang anak nyo lang ba yun, Tay? Oo, yan. Isa, pina-adapted ko na. Pina-adapted. Kawawa naman tong bata na to. Hindi siya tayo nag-aaral, Tay. Hindi. Walang mag-atid eh. Kawawa naman. Sino? Maraming alipunga? Gamutin yung alipungan niya, oh. Ang dami. Kawawa naman. Basta tatay, laban lang, At ramdam ko yung hirap na pinagdadaanan. May awa ang Diyos tayo, At habang nandito kami, sige, tutulungan namin kayo. At mga kababayan, iikot ko kayo doon sa likod kung saan po na naglalagi yung anak ni tatay. Ipasyal ko muna, tatay, yung ating mga manonood. Tara mga kababayan, dito tayo. Nandito po siya, si Ate Len, si Ate Lenlen. At ganito po ang kanyang kalagayan. Ayan. Ito po yung kanyang ginawang bahay-bahay dito sa likod. Dahil gusto niya, hindi siya napapasukan ng hangin. Kaso po ang problema nito pag naulan, siguro bumabaha sa ilalim, pero okay lang daw siya dito. At nakakatakot, baka mamaya biglang bumagsak. Kaya gagawa tayo ng paraan para kahit papaano matulungan natin siya. Siguro ayusin natin sa loob para yung loob nila, dun siya at harangan na lang para hindi siya mahanginan. Kasi ayaw niya po ng hangin. Andiyan si Ate Lenlen sa loob po mga kababayan. Yan yung in-interview natin kanina. At ganyan po, dapat laging sarado. Ayan, sinasarado na naman ni tatay kasi ayaw niya ng hangin talaga. Pag nahanginan daw siya, nilalamig siya ng gusto at masama ang kanyang pakiramdam. Ay mga kababayan, at sana matulungan natin sa Ate Lenlen dahil talagang nakakaawa yung kalagayan nila. Meron pa siyang anak, may anak pa siya na maliit. 5 years old ba yun? At wala na rin siyang asawa. Nadapa na yung wala na po siyang asawa. At si tatay, ayun, may karamdaman pa. Nakakaawa mga kababayan. At dito lang natutulog si tatay, kasama yung apo niya. At siya ay ganyan na rin maglakad. Sige nga tatay, lakad kayo tay. Ganyan si tatay maglakad na. Dahil na mild stroke po siya. Grabe ang kalagayan nila dito. Okay naman sana yung bahay nila, bato. Ngunit talagang sa kahirapan, halos wala silang makain na daw araw-araw. At kawawa yung sitwasyon nila dito. Ay mga kababayan, sana patuloy nyo kaming suportahan dito sa advokasya namin para mas makatulong tayo sa mga kababayan natin na talagang ang hirap ng buhay, ng kalagayan nila. Ayun tatay, gawa kami ng paraan para makatulong kami sa inyo, At yung nagbigay sa inyo ng pera na yan ay yung mga kababayan natin na sumusuporta at patuloy na nag-share, nanonood sa ating video, na hindi nag-i-skip ng ads, At sana, tatay, dumating yung blessings para sa inyo, At deserve nyo na matulungan. Ay mga kababayan, at sa muli po, ito po ang kwento ng buhay ng mag-ama na nakatira dito sa bahay na ito, na dumadaan po sa matinding pagsubok sa buhay. At sana po matulungan natin sila dahil nakakaawa po talaga ang kanilang kalagayan. God bless po at mabuhay po kayo lahat mga kababayan. Thank you so much. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Yung tatay, patatag ha. Salamat. Babalikan namin kayo ha. Sige po. Salamat po mga kababayan.